أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ang pang-15 kabanata sa kabuuhan ng ating mga videos na kung saan ay ating ipinapaliwanag doon ang patungkol sa ating relihiyong Islam. Ito po ay related doon sa pang-14 na kabanata. Ang naipaliwanag natin doon sa pang-14 na kabanata, yun po yung mga kabutihan ng Ramadan o mga mabubuti na ating mabibinipit sa buwan ng Ramadan. Ang naipaliwanag natin doon ay mula 1 hanggang 6 sa mga kabutihan ng buwan ng Ramadan o yung mga mabubuti na ating matatanggap sa buwan ng Ramadan. Okay. So, ang pangpito po sa mga kabutihan ng pag-aayuno, Shahru Ramadan huwa min afdali al-mawasim li ikhraji az-zakat al-wajibah. Ibig sabihin, ang buwan ng Ramadan, siya ay kasama o kabila sa mga oras o mga panahon na kung saan is pinakamagandang oras o pinakamagandang panahon na nilalabas doon ng mga mayayaman yung mga zaka nila, yung mga obligadong zaka nila. Ibig sabihin, yung zakatul amwal. Yan yung isang pinakamagandang panahon, ibig sabihin ang buwan ng Ramadan. Tuwing dumadating ang buwan ng Ramadan, yan ang isang pinakamagandang panahon na kung saan ay dapat nilalabas ng bawat mayayaman ang zakatul amwal nila sa buwan ng Ramadan. Ang sinabi ni Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, pangatlong khalifa ng mga Muslim after ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi niya bilang payo sa mga Muslim noong kapanahunan niya, sinabi niya, hada shahru ikhraji az-zakat lakum. Idha kanat ladayka duyunun faqum bisadadiha hatta tatamakkan min farzi ثروتك وتأخذ الزكاة منها. Allahu Akbar. Ito yung isa sa mga gintong payo ng pangatlong khalifa na si Uthman bin Affan sa mga kamusliman o sa lahat ng mga Muslim noong panahon niya. Ang ibig sabihin ng ano na yan, sinabi ni Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, sabi niya, ang buwan na ito, ang tinutukoy niya dyan na buwan is ang buwan ng Ramadan. Ang buwan na ito, yan ang buwan na paglalabas ng zakah para sa inyo. So ang tinutukoy niya dito na zakat is yun yung zakat wajiba, yun yung zakatul amwal. Idha kanat ladayka duyunun faqum bisadadiha. Pag ikaw, sabi niya, ay mayroon kang mga utang na dapat bayaran, kailangan bayaran mo sa buwan na ito. Oo, bayaran mo sa buwan na ito. Hatta tatamakkana min farzi tharwatika wa ta'khudha az-zakata minha. Hanggang maibukod mo o para maibukod mo yung mga kayamanan mo after mong bayaran yung mga utang mo, after mong ibawas doon yung mga utang mo, wa ta'khudha az-zakata minha, at alisin mo o kunin mo mula doon sa mga kayamanan mo na yan yung zakat. Ibig sabihin, ilabas mo ang zakat. Ibig sabihin ni Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu sa sinabi niya ay bawat isa kung may utang, so kailangan bayaran niya sa buwan na ito, sa buwan ng Ramadan.
para maibukod niya yung kayamanan niya, after niya mabayaran yung mga utang niya, na maalis naman niya o makuha niya, mailabas niya mula sa kayamanan niya yung zakat. Yung zakat. Oo, para maibahagi o maidistribute sa mga mahihirap na mga Muslim. Kasi iyan ang ibig sabihin niya dyan para bawat Muslim ma-enjoy nila yung pagpapasting o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Hindi lang yung mga mayayaman, kundi pati yung mga mahihirap na mga Muslim ay ma-enjoy din nila yung pag-aayuno. Dahil ang lahat ng mga mabubuting gawain na ginagawa sa loob ng Ramadan, ito po ay dinudubli ng Allah yung mga gantimpala ng maraming dubli. Oo. Kaya yan din ang isang dahilan na pag-encourage ni Uthman bin Affan sa mga kamusliman na ilabas nila yung mga zaka nila. Oo. Dahil yung zaka kasama yan sa mga mabubuting gawain na dapat ginagawa ng bawat isa sa loob ng buwan ng Ramadan. Okay, so yan ang isang dahilan. At kailangan na maitaglay ninyong ikhlas ba? Oo, kasi lahat ng mga mabubuting gawain na kailangan nandoon yung ikhlas. Oo, so magniya po kayo ng mabuti. At mag-ikhlas po kayo, maging kayo ay sincero dyan, at ibigay niyong zakat ninyo sa mga mahihirap na mga Muslim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budillah mukhlisan lahuddin. Yan ang katibayan ito na kahit anong mabuting gawain na ginagawa ng bawat isa ay kailangan na sincero siya doon. Kailangan na mukhlis siya doon. Dahil yung pagiging ikhlas mo o mukhlis is yan ang isang dahilan o pinakamalaking dahilan o pinakamalaking kondisyon upang tanggapin ng Allah yung pag-iibada na ginagawa mo. So, yung zakat, isa yan sa pinakamalaking pag-iibada. Kaya, kailangan dito yung ikhlas. So, yan po ang pangpito sa mga kabutihan ng Ramadan na dapat ginagawa ng bawat Muslim tuwing dumadating ang Ramadan. Yung pagbibigay ng zakat. So, uulitin ko po, ang isa sa pinakamainam na paglalabas ng zakat ay ang buwan ng Ramadan. Pangwalo po sa mga kabutihan ng Ramadan ay Shahr Ramadan, Shahrut Taqwa. Ang ibig sabihin ay ang buwan ng Ramadan ay buwan ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, obligado sa bawat Muslim na siya ay magkaroon ng tamang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng panahon. Oo, hindi lang sa buwan ng Ramadan. Sa lahat ng panahon, kailangan na ang bawat Muslim ay maisabuhay niya ang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Oo, particularly sa buwan ng Ramadan kasi iyan ang isang hadap sa pag-utos ng Allah sa atin para mag-ayuno o mag-fasting tuwing buwan ng Ramadan para tayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin itong aya, itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran. Sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito ay ang mga taong may iman. Ibig sabihin, dati na silang sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dati na silang may iman. So, sila ang tinawag ng Allah dito sa aya na ito. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O mga taong may iman o nananampalataya sa Allah o sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Inobliga sa inyo ang pag-aayuno tulad ng pag-obliga sa mga nauna sa inyo. La'allakum tattaqun. Yan ang isang pinakahadap dito sa pag-obliga ng Allah sa atin o pag-utos ng Allah sa atin ng pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan. La'allakum tattaqun, upang kayo ay magkaroon
ng tamang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So Allahu Akbar. Kaya kailangan na bawat isa maisabuhay niya ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, especially sa buwan ng Ramadan. Bakit? Dahil pagka ang isang tao ay naisa sa buhay niya ang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na nabibigyan po niya ng tuon o diin ang mga kabutihan na kaniyang ginagawa. Oo, nabibigyan niya ng naisasagawa niya ng mabuti pagka mayroon siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, at naiiwasan po niya ang lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po napakahalaga ang takot, ang pagkaroon ng takot sa Allah. Napakahalaga po yan. Kailangan po bawat isa maisabuhay niya ang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang definition po ng taqwa o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqwa huwa iltizamu awamirillah wajtinabu jami'i nawahih, وذلك بالقيام بجميع الواجبات والمندوبات وترك المحرمات كلها والمكروهات. Yan po ang definition ng takwa. Ang ibig po sabihin ay ang takwa, siya po ang pagtupad o paggawa ng lahat ng mga kautusan ng Allah at pag-iwas ng lahat ng kaniyang mga ipinagbabawal sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng mga wajib at mga mandubat, ibig sabihin yung mga sunnah. Wa tarkul muharramat, at pag-iwan ng lahat ng mga haram at lahat ng mga makruhat. Yan po ang definition ng at-taqwa. Ibig sabihin, kailangan yan. Ibig sabihin, kailangan na gawin ang lahat ng mga kautusan ng Allah. Yan ang sinyalis na kung magawa mo ito, ibig sabihin na nasa iyo yung tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magawa mo ang lahat ng mga kautusan ng Allah, yung mga lahat ng mga wajib, yung mga sunnah, marami kang mga sunnah, ginagawang mga sunnah. Yung mga ipinagbabawal ng Allah ay naiiwasan mo. Lahat ng mga haram, lahat ng mga makruhat ay naiiwasan mo yan. Pagka ito ay makita mo sa isang tao, nasa kanya yung takwa. O ibig sabihin, na isa sa buhay niya ang takwa o pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan po natin si Sheikh bin Baz yung sinabi niya. Ano yung sinabi ni Sheikh bin Baz patungkol sa takwa? Sinabi ni Sheikh bin Baz, rahimahullah, kaawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa ra'su kulli khairin wa miftahu kulli khairin wa sababu kulli khairin. Anong ibig sabihin? Ang takwa, ibig sabihin, ang pagkatakot sa Allah, yan ang ulo ng lahat ng mabuti. Susi ng lahat ng mabuti. At dahilan, yan ang pinakadahilan para magawa mo ang lahat ng mabuti. Allahu Akbar. Napakaganda itong sinabi ni Sheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala. Ibig sabihin, pagka naisa sa buhay mo yung takwa, yung tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang pinakamalaking blessing. Isang pinakamalaking blessing ng Allah sa iyo. Dahil lahat ng mga mabubuti, nagagawa mo yan. Oo. Kasi yun nga, ang takwa, yan ang ulo ng lahat ng mabuti. Ibig sabihin, pagka nasa iyong takwa, nagagawa mo ang lahat ng mabuti. Oo. Miftah kulli khair, susi ng lahat ng mabuti. Oo. Sababu kulli khair, dahilan para maisagawa ang lahat ng mabuti. Allahu Akbar. Kaya bawat Muslim, kailangan pong magkaroon siya ng tamang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan pong maisabuhay niya ang tamang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan ang isang isang pinakamalaking hadap sa pag-utos ng Allah sa atin sa pag-aayuno o pagpapasting para tayo ay magkaroon ng takot, tamang takot, tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yan po ang isang pinakamalaking blessing ng Allah na bigay niya sa kaniyang mga alipin.
yung takwa, tunay na pagkatakot sa Allah, dahil ito po ang isang magmamando sa Kanya. Oo, para maisagawa niya ang lahat ng mga kautusan ng Allah, mga kautusan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maiwasan niya ang lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah, ipinagbabawal ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga haram, maiwasan niya, lahat ng mga makruhat, maiwasan niya. Kaya kailangan po yung takot o takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Sheikh Salih Al-Fawzan, sinabi rin niya, at-taqwa huwa khairuz zad. Allahu Akbar. Napakaganda. Oo. Ibig sabihin, ang takwa, pagkaroon ng tamang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ang pinakamagandang baon ng bawat isa. Bakit tinawag na baon yung pagkatakot sa Allah? Yan ang daw ang pinakamagandang baon natin. Dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay para tayong nagtatravel eh. Mayroon tayong pupuntahan. Oo, para tayong nagtatravel. Yung nagtatravel, kailangan mayroon siyang baon eh. Oo, mayroon siyang baon na nagagastos. Yan ang kailangan sa nagtatravel. So tayong lahat, ang pamumuhay natin dito sa mundo ay para tayong nagtatravel. Parang ito ay long travel ito eh. Napakalayo ang pupuntahan natin. Na kailangan natin yung baon. Kailangan yung baon. Kasi nagtatravel tayo eh. Saan tayo pupunta? Kabilang buhay. Yan ang pupuntahan natin. So kailangan yung pinakamagandang baon dyan. So ano ang pinakamagandang baon? So ang pinakamagandang baon, ayon sa sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan, na yung takot sa Allah. Ibig sabihin, kailangan bawat isa ay magkaroon ng takot, tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatruku ma'siyat Allah, tarju thawab Allah. Allahu Akbar. Yan ay kadugtong ng sinabi ni Sheikh Salih Al-Fawzan. Iiwan mo, sabi niya, yung ma'siyah. Ang ibig sabihin ng ma'siyah, yung paggawa ng kasalanan. Iiwanan mo yung paggawa ng kasalanan sa Allah. Bakit? Tarju thawab Allah, dahil ang gusto mo o ang pinapangarap mo ay ang gantimpala na ibibigay ng Allah sa iyo. Masya Allah. Ibig sabihin, mga kapatid, pagka iniwanan mo yung masamang gawain, hindi mo nilalapitan yung lahat ng klaseng masasamang gawain, gagantimpalahan ka ng Allah dyan. Ano yung gantimpalang ibibigay ng Allah sa iyo? Yung kaniyang paraiso. Yung paraiso ng Allah. وَتَفْعَلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ تَرْجُو ثَوَابَ اللَّهِ. At ginagawa mo rin yung mga kautusan ng Allah. Bakit? Dahil ang gusto mo rin ay matanggap mo yung gantimpala ng Allah. Allahu Akbar. Parehas yan. Ibig sabihin, iniiwasan mo yung pagkakasala sa Allah dahil ang gusto mo ay matanggap mo yung gantimpala ng Allah. So ganon din, ginagawa mo yung mga kautusan ng Allah dahil gusto mong matanggap din ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatruku ma'siyat Allah khawfan min iqabillahi azza wa jal wa hiya khairuz zad. Allahu Akbar. Ang ibig sabihin, iiwanan mo yung paggawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil natatakot ka sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiya khairuz zad. So ito ang pinakamainam na baon. Yung pagkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ng Allah sa Quran, fa inna khairaz zadi taqwa. Katotohanan, ang pinakamainam na baon ay ang takwa o ang pagkaroon ng tamang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang takot na ito po yung karangalan na ibinibigay ng Allah sa nagmamay-ari ng takwa. Ibig sabihin, sa taong isinasabuhay niya yung takwa o pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng sinabi ng Allah sa Holy Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Ang pinakamarangal sa inyo o ang pinakamainam sa inyo ay ang taong matakutin sa inyo. Allahu Akbar. So ito po ang isang pinakamagandang gift ng Allah sa bawat isa. Na siya ay magkaroon ng tamang takot, pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ang pinakamangal sa lahat ng tao. Ito ang pinakamainam sa lahat ng tao.
Mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ito po ang pangwalo sa mga kabutihan ng Ramadan na dapat natin ginagawa tuwing dumadating ang buwan ng Ramadan. Yan yung takot. Kailangan na bawat isa magkaroon ng takot sa Allah. Maisabuhay niya ang takot, tamang pagkatakot sa Allah sa lahat ng kaniyang situation, sa lahat ng kaniyang buhay. Oo, kailangan po yan. Pangsiyam po na kabutihan ng buwan ng Ramadan ay anna syahru Ramadan syahrul muraqabah. Allahu Akbar. Syahrul muraqabah. Ang ibig sabihin, yan ang pangsiyam, ang buwan ng Ramadan ay buwan na pagbabantay. Allahu Akbar. Kailangan maintindihan dito yung muraqabah. Ang ibig sabihin ng muraqabah dito, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, فهي اعتقاد الإنسان ويقينه بأن الله يراه ويعلم ما تكسب جوارحه. Allahu Akbar. Ang ibig sabihin ng muraqabah dito ay yan ang paniwalaan ng tao. Paniwalaan ng tao at tiyakin niya sa kaniyang sarili na ang Allah subhanahu wa ta'ala nakikita niya siya at alam niya ang lahat-lahat ng ginagawa niya. Lahat ng ginagawa ng kaniyang sarili, alam ng Allah yan. Yan ang ibig sabihin ng muraqabah. Pagka nagkaroon ka ng tunay na muraqabah, maiiwasan mo po ang lahat ng paggawa ng masama, mapapabuti mo po ang lahat ng mga ginagawa mo. Bakit? Dahil ang Allah, iniisip mo na ang Allah, naniniwala ka na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita kanya. Wala kang pwedeng pagtaguan na hindi ka makita ng Allah. Kahit saan nga magtago, nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam niya ang lahat ng ginagawa mo. Pati yung nakalagay sa dibdib mo, kung ano yung nakalagay dyan. Hindi mo pa nagawa. Nandyan pa lang. Alam na yan ng Allah. Kaya pagka naniniwala yung tao dyan, na insyaAllah ta'ala, mapapabuti po niya ang lahat ng ginagawa niya, maiiwasan po niya ang lahat ng mga masasamang gawain. Dahil laging nakatatak sa utak niya na ang Allah ay tumitingin sa kanya. Walang oras, walang minuto, walang isang sikan na hindi tumitingin ang Allah sa kanya. Kaya, insyaAllah ta'ala, mapapabuti po niya ang lahat ng kanyang ginagawa, maiiwasan po niya ang lahat ng mga masasamang gawain, ang lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah, ang lahat ng mga haram, ang lahat ng mga syubhat, ang lahat ng mga makruhat. Maiiwasan po niya yan. Kaya, napakahalaga po itong muraqabah. Wala po tayong pwedeng ilihim sa Allah. Kaya, insyaAllah ta'ala, pagka nasa iyong muraqabah na tunay, na mapapabuti mo po lahat ang ginagawa mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so mapangangalagaan mo ang pag-aayon mo. Kaya kailangan yung muraqabah sa buwan ng Ramadan para mapangalagaan mo ang pag-aayon mo, maproteksyonan mo ang pag-aayon mo mula sa lahat ng haram. Mula sa lahat ng haram, tulad ng ghiba. Ano yung ibig sabihin ng ghiba? Paninirang puri. Paninirang puri. So, insyaAllah ta'ala, pagka nasa iyong muraqabah, maititigil mo yan. Yung paninirang puri sa buwan ng Ramadan. At pagkatapos ng buwan ng Ramadan na nasanay ka na, maititigil mo na yan sa lahat ng oras mo, yung paninirang puri. Kasi nasanay ka na sa buwan ng Ramadan na itinigil mo na yung paninirang puri. Yan ang ibig sabihin ng ghiba. Ang namima rin. Yung pagchichismis. So, yan din ang isang kailangan na iwasan mo, mabantayan mo ang pag-aayono mo, mapangalagaan mo ang pag-aayono mo, maproteksyonan mo ang pag-aayono mo mula dyan sa mga chismis na yan. Kasi sisira yan sa pag-aayono mo. So, insyaAllah ta'ala, sa loob ng 30 days o 29 days, ang tinutukoy ko dito ay ang buwan ng Ramadan, insyaAllah ta'ala, pagka ginawa mo yan, masasanay ka na dyan. At pagkatapos ng buwan ng Ramadan, maiiwasan mo na yan. Ganon din kapatid yung siyam. Alam mo po ba yung siyam?
ito ay tinawag nga junnah. Anong ibig sabihin ng junnah? Protection. Ibig sabihin, asyamu junnatu sahibihi minan nar. Ibig sabihin na yung pag-aayuno ay protection ng tao, protection ng nagmamay-ari sa kanya. Sino yung nagmamay-ari ng siyam? Yung taong gumagawa ng siyam, nag-aayuno. Protection ng sarili niya mula sa apoy. Insyaallah ta'ala. So, ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith, as-siyamu junnatun fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wala yajhal wa fi lafdhin akhar wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sa'imun. Allahu akbar. Ang ibig sabihin, ang pag-aayuno, ito po ay protection. Protection ng taong nag-aayuno. Saan niya protection? Protection niya sa apoy mula sa impyerno. Ibig sabihin na mapoproteksyonan niya ang sarili niya mula sa impyerno. Allahu Akbar. Yan ang isang kagandahan ng pag-aayuno. Pag ikaw ay nag-aayuno, magkakaroon ka po ng pinakamalaking protection mo. Ibig sabihin na mapoproteksyonan mo ang sarili mo mula sa init ng impyerno. Yan po ang isang kagandahan ng siyam. Kaya dapat bawat isa, gandahan niya ang pag-aayuno niya tuwing dumadating ang buwan ng Ramadan. Yan po ang isang kailangan. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ. Okay. Anong ibig sabihin? Para matanggap mo, matamo mo yung protection na yun, mapaproteksyonan ka niya sa apoy ng impyerno, ay kailangan yan. Ang ibig sabihin ay pagka nag-aayuno, sa araw na nag-aayuno yung isa sa inyo, ay huwag fala yarfath. Ang ibig sabihin ng la yarfath na huwag magsalita ng masamang pagsasalita. Ibig sabihin, pinoproteksyonan niya ang kaniyang pag-aayuno mula sa masamang pananalita. Wala yajhal. Ang ibig sabihin ng yajhal dito, at hindi niya ginagawa yung gawaing walang kaalaman. Yung taong walang kaalaman, alam niyo yung taong walang kaalaman, kung ano-ano ang nagagawa niyang masama dahil wala siyang kaalaman. Oo, mahilig sa pakikipag-away. Yan yung taong walang kaalaman. Kaya sinabi dito na wala yajhal. Ibig sabihin, huwag niyang ginagaya o huwag niyang ginagawa ang ginagawa ng taong walang kaalaman. Kasi yung pakikipag-away, isa yan sa kaugalian ng mga taong walang kaalaman sa Islam. Mahilig sa pakikipag-away. So, ang Islam, ipinagbawal niya yan. Yung pakikipag-away sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, particularly sa buwan ng Ramadan. Kasi ang pakikipag-away sa buwan ng Ramadan is sisira yan sa ating pag-ayuno. So, kaya, para matanggap natin yung pag-aayuno, protection, is kailangan na iwasan po natin yan, yung pagsasalita ng hindi maganda, at saka yung pakikipag-away. Sa ibang riwaya, ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang riwaya, wala yaskhab, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sa'im. Wala yaskhab aidan, ang ibig sabihin diyan na hindi nakikipag-away. Yung taong nagfa-fasting, hindi nakikipag-away. Iniiwasan yan na taong nag-aayuno. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imru'un sa'imun. Allahu Akbar. Pagka may taong minura siya o makikipag-away sa kanya, sabihin niya na ako ay taong nag-aayuno. Nag-aayuno ako, nagpa-fasting ako. Ayaw ko makipag-away sa iyo. Oo. So, tumalikod na lang, iwanan siya pagka huwag na niya siya sagutin yung nagmura sa kanya o yung taong parang gustong makipag-away sa kanya. No, sabihin niya yun sa kanya. So, yan yung sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Jabir, isa sa mga sahaba ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Ano yung sinabi niya? Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhib wal maharim wada adal jar wal yakun alayka waqar wa sakina yawma sawmik wala taj'al
yawma fitrika wa yawma sawmika sawa. Masya Allah. Napakaganda itong sinabi ni Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Ano yung ibig sabihin ng sinabi niya? Idha sumta, pagka ikaw ay nag-aayuno, na pag-ayunuhin mo rin yung tainga mo, yung mata mo, yung dila mo. Allahu Akbar. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang nag-aayuno, hindi lang ikaw ang nagpa-fasting, nagsisiyam. Pati yung tainga mo, mata mo, dila mo, kailangan mag-fasting din yan. Oo. So, ang ibig sabihin niya dyan, na kailangan na huwag natin magamit yung mga tainga natin, yung mga mata natin, yung mga dila natin sa mga bagay na sisira sa ating pag-aayuno, tulad ng pagsisinungalin, al-kadhib, yung mga kasinungalingan, wal maharim, yung mga haram. So, isa yan sa mga sisira sa ating pag-ayuno, yung mga pagsisinungalin. Kaya iwasan natin yung pagsisinungalin. Sanay natin ang ating mga sarili na tama lahat ang sinasabi. Oo, yan. Kasi yan ang makakabuti sa atin. Iwasan natin ang lahat na pagsisinungalin. Kasi sisira yan sa ating mga kabutihan. Lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan dahil sisira yan sa ating pag-aayuno. Lahat ng mga haram. Marami yung haram. Pati yung pakikinig ng music, haram yan. Sisira yan sa fasting mo. Pati yung pagtingin sa mga babae dyan na naglalakad sa mga kalsada na nakikita yung mga legs nila. Kailangan na maiwasan mo yan. Yan ang ibig sabihin ni Jabir bin Abdullah. Wada adaljar. At iwasan mo yung baka masaktan mo yung mga kapitbahay mo. Either sa gawa o salita o kahit ano. Kailangan iwasan natin yan na makapanakit sa mga kapitbahay. Yun ang ibig sabihin ng ibig sabihin utruk. Iwasan mo, iwanan mo ang pananakit sa mga kapitbahay. Kahit anong klaseng pananakit, salita man yan o gawa o kahit ano. So, kailangan iwasan yan. At kailangan maging marangal ka at mabuti. Allahu Akbar. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma sawmika sawa. Huwag mong gawin na parehas yung araw na ikaw ay hindi nag-aayuno at saka yung araw na nag-aayuno ka. Huwag mo yan pagparehasin. Kasi yung araw na hindi ka nag-aayuno, palagi ka nagkakamali, minsan na nakakakita ka ng haram. So, nangyayari yan minsan sa oras na hindi ka nagpapasting. So, kaya nga, ipinaiwas sa atin dito ni Jabir bin Abdullah na huwag natin pagparehasin yung araw na hindi tayo nag-aayuno doon sa araw na tayo ay nag-aayuno. Yung oras na o araw na tayo ay nag-aayuno, kailangan na tayo ay maingat masyado para hindi masira ang ating pag-aayuno. Yung isang sahabi naman na si Anas bin Malik, radiyallahu ta'ala anhu, ang sinabi niya, masama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Walang pag-aayuno yung taong kinakain niya ang laman ng mga tao. So, ang tanong dyan, mayroon ba kayo nakikita na nakita na taong kinakain niya ang laman ng mga tao? Wala. So, anong ibig sabihin dyan? Ito yung ghiba, yung paninirang puri, pagchichismis. Ito ang ibig sabihin dyan ng sahabi na si Anas bin Malik. So, sinisiraan niya ang ating pag-aayuno. Kaya kailangan iwasan yan. So, yan po ang pangsiyam na kabutihan ng pag-aayuno. Pangsampu po na kabutihan ng pag-aayuno ay anna shahr Ramadan, shahrul qiyam. Allahu Akbar. Ang buwan ng Ramadan ay shahrul qiyam, buwan ng pagdadasal sa gabi. Ang ibig sabihin, ang buwan ng Ramadan ay buwan ng sambang gabi at buwan na pagbubura sa mga pagkakamali ng bawat isa. Kaya nga, ang pagkikiyamul layl na yan ay isinabatas ng Islam sa lahat ng mga mu'min, mga kalalakihan man o mga babae. So, yung mga babae, ang pinakamaganda sa bahay nila ginagawa yung qiyamul layl. Yan ang pinakamaganda. So, ito ay tinatawag na tarawih. Damihan natin yung pag-iibada, pagsasamba, pagbabasa ng Quran, dhikr, yung pagpupuri sa Allah, tahlil. Ang ibig sabihin ng tahlil is yung pagsabi ng la ilaha illallah, kasi yan ang isang
pinakamaganda o pinakamainam na pagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung tahlil, yung ang ibig sabihin ng tahlil, yung pagsabi ng la ilaha illallah, wa du'a, at saka yung pagdami ng mga dua. Oo, kasi panahon yan na tinatanggap dyan yung mga dua, yung buwan ng Ramadan, kaya kailangan na damihan natin yung pagdudua natin sa buwan ng Ramadan. Okay, so sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahu akbar. Ano ang ibig sabihin ng hadith na ito? Ang taong itinayo niya yung mga qiyamul layl sa buwan ng Ramadan, na ito ay paniniwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala niya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paniniwala niya na ito ay ipinag-utos ng Allah, ipinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa ay ihtisab al-ajr, ibig sabihin na ginagawa niya ito dahil siya ay umaasa na siya ay gagantimpalahan ng Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ibig sabihin na ipapatawad ng Allah sa kanya ang mga naunang kasalanan niya. Allahu akbar. Kaya napakaganda yung pagkikiyamul layl, yung mga sambang gabi sa buwan ng Ramadan. Oo, kasi pagka ginawa natin ito, na tayo ay sincero, kailangan na tayo ay mga mukhlisin. O kasi yung ikhlas, yan ang pinakamalaking kondisyon para tanggapin ng Allah, maging tama at tanggapin ng Allah ang lahat ng ating pag-iibada. So, kaya pagka tayo ay nagkikiyamul layl, nagsasamba ng gabi, kailangan tayo ay mga mukhlisin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ginagawa natin yan para lang kay Allah, para pananampalataya kay Allah, paniniwala kay Allah na ito ay ipinag-utos niya, ito ay ipinag-utos ni Prophet Muhammad, at tayo ay naniniwala na hindi yan masasayang sa atin, kundi ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan niya tayo ng napakaraming gantimpalas, lalong-lalo na sa buwan ng Ramadan. Yan po ang pangsampo na kabutihan ng buwan ng Ramadan o mga mabubuting gawain na dapat ginagawa ng bawat Muslim tuwing dumadating ang buwan ng Ramadan. Panglabing isa po sa mga kabutihan ng Ramadan o mga kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ang i'tikaf. Tinawag sa wikang Arabic na i'tikaf. Anong ibig sabihin ng i'tikaf? Yung pamamalagi sa masjid. Dahil gusto mong mag-focus sa paggawa ng pag-iibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Particularly sa last 10 days ng Ramadan. Ang pag-i'tikaf o pamamalagi sa masjid, ito ay ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabi sa hadith na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-i'tikaf siya sa unang 10 days, sa first 10 days ng Ramadan. Dahil inaabangan niya doon yung Laylatul Qadr. So pagkatapos ng first 10 days ng Ramadan, hindi lumabas doon yung Laylatul Qadr. Ang nasabi sa kanya ay yung hinahanap mo ay nasa harap mo. Kaya nag-isti naman sa masjid sa pangalawang 10 days. Pangalawang 10 days ng Ramadan. So pagkatapos naman ng pangalawang 10 days sa Ramadan, ay hindi rin lumabas doon yung inaabangan niya na ito yung Laylatul Qadr. Ang nasabi naman sa kanya, sa harap mo. Kaya nag-decide naman siya na mamamalagi naman sa masjid sa last 10 days. At in-encourage niya dito yung mga sahaba niya na mag-i'tikaf din sila kasama niya doon sa masjid niya. Kaya sila, nag-i'tikaf naman sila sa last 10 days. So, sa madaling salita, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapag-i'tikaf siya sa buong Ramadan. Oo, nakapag-i'tikaf siya sa buong Ramadan. So, ibig sabihin is ito ang isang pinaka magandang daladala ng Ramadan. Oo. Ito ang isang pinakamabuti sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan na dapat ginagawa ng mga Muslim, kasi ito ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuwing dumadating ang buwan ng Ramadan, kailangan na ito ay ginagawa natin. Namamalagi tayo sa masjid, especially sa last 10 days. Especially sa last 10 days. Kailangan na nakafocus ang bawat isa sa pag-iibada para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung ibang mga Muslim, ginagawa nila itong i'tikaf
So ito po ang panglabing isang kabutihan ng buwan ng Ramadan na maipapaliwanag natin sa video na ito. Panglabing dalawa po na kabutihan ng pag-aayuno na sa buwan ng Ramadan is ang buwan ng Ramadan, matatagpuan natin dyan yung Laylatul Qadr. Ito, lagi natin ito nababanggit, itong Laylatul Qadr. So, yan ang isang pinakamabuti na dito natin matatagpuan sa buwan ng Ramadan na kailangan magporsigi dyan ang bawat Muslim. Kaya mula sa umpisa ng Ramadan hanggang sa katapusan, kailangan na ang bawat Muslim nagpuporsigi sila sa pagsasagawa ng iba't ibang pag-iibada o pagsasamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang hadith ni Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, kinalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannati, wa tuglaku fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatu syayatin, wa fihi laylatun khairun min alfi syahr, man hurima khairuha faqad hurim." وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. Ang ibig sabihin ng mga hadith na ito na binangkit natin, mga salita ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung unang hadith, atakum syahru Ramadan. Ibig sabihin, dumating sa inyo ang buwan ng Ramadan, na itong buwan na ito ay punong-punong baraka. Faradallahu alaikum siyamahu. Inobliga ng Allah sa inyo ang pag-aayuno sa buwan na ito. Tuftahu fihi abwabul jannah. Binubuksan dito ang lahat ng pintuan ng paraiso. Wa tuglaku fihi abwabul jahim. At isinasara dito ang lahat ng pintuan ng impyerno. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, at kinakadinahan dito yung mga syaitan. Wa fihi laylatun khairun min alfi syahr. Ibig sabihin, sa buwan na ito, itong buwan ng Ramadan, ay matatagpuan dyan yung isang gabi. Na yung isang gabi na yan, yung mabuting magagawa mo dyan, o gantimpalan ng mga kabutihan na magagawa mo dyan, is mas mainam kaysa yung mga gantimpala sa 1,000 buwan. Allahu Akbar. Na wala doon yung Laylatul Qadr. Bakit? Dahil ang gabi na to ay punong-punong blessing, punong-punong mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung sino yung taong hindi tinawfikan ng Allah, hindi tinawfikan ng Allah para porsigi gumawa ng mga pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi na yan, is ibig sabihin hindi niya matatanggap yung mga mabubuti na dinadala ng isang gabi na yan. Kaya sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, taharru laylatal qadri fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Ang ibig sabihin na abangan ninyo ang Laylatul Qadr sa odd number. Ang witr na ibig sabihin yung odd number sa last 10 days ng Ramadan. Anong yung odd number sa last 10 days ng Ramadan? Tulad ng halimbawa 21, 23, 25, 27, 29. Yan ang mga odd number sa last 10 days ng Ramadan. So, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, uulitin ko po na ang buwan ng Ramadan malapit na po. Mahigit 1 buwan lang, darating sa atin ang buwan ng Ramadan, kaya mula ngayon paghandaan na natin. So, kailangan na maging sincere tayo dyan. Maging mukhlisin tayo sa pagsasagawa ng pag-iibada. Kasi tulad ng nasabi ko at paulit-ulit kong sinasabi na kailangan yung ikhlas. Kasi yan ang pinakamalaking kondisyon para maging tama ang lahat ng ating mga ginagawa at maging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan po ang
ito po ang last na masasabi ko o maipapaliwanag ko sa video na to. Pagbutihin po natin ang ating mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At insyaAllah ta'ala, pakinggan ninyo itong video ko. Kasi insyaAllah ta'ala, marami po kayong mapupulot dyan na mga magagandang aral. Marami kayong maiigib dyan na magagandang aral. InsyaAllah ta'ala na mapapakinabangan ninyo dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Hanggang lang dito po. Wa naktafi bihadal qadr. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.